Praise God. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, mayroon po tayong mga ilang mga salita ng Diyos na ating po paggulay-gulayan ngayong umaga. Psalms chapter 37. Praise God. Paggulay-gulayan po natin ang mga talata nito. Psalms chapter 37 verses 1 to 5. Praise God. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan, sapagkat sila'y madaling puputulin gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Amen. Amen. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyayarihin. Amen. Amen. So, napakaganda po mga kapatid ang mga sinabi ng Panginoon sa Psalms chapter 37. Kaya dito po natin mapag-bulay-bulay kung alimbaga ang nakabubuti, ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, o yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, ang Psalms chapter 1, yan po ay nagpapakita ng dalawang uri ng tao. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos, natatakot sa Diyos, at ang mga taong hindi natatakot sa Panginoon, ayaw maglingkod sa Panginoon. Ano po ang sabi sa Psalms chapter 1? Mapalad ang tao. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng makasalanan, ni nauupo sa daan ng manglilibak. Sa makatuwid, ang mga taong niyaon ay mga taong may takot sa Panginoon, mga taong matuwid. Ngayon, ang mga taong matutuwid, saan ba sila inihintulan? Sabi ng banal na kasulatan, ang taong matuwid ay inihintulan sa isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog. Amen. Amen. Yan po ang mga taong natatakot at mga taong matuwid sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, makita po natin na ang sabi roon na siya po ay nagbubunga sa kanyang kapanahunan at hindi malalanta ang kanyang dahon. Ngayon, ang malungkot, yung taong hindi natatakot sa Panginoon, yung taong hindi matuwid, inihintulad naman siya sa isang ipa. Sa isang ipa. Na ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na siya po ay ipinapadpad ng hangin. Ipinapadpad ng hangin. Ngayon, ang sabi ng Biblia, bakit mapalad ang taong matuwid? Sapagkat ang sabi ng Biblia, nalalaman niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Nalalaman ng Panginoon ang landas. Yan ang kagandahan sa mga taong matuwid at sa mga taong natatakot sa ating Panginoon.
Bakit? Nalalaman ng Panginoon ang kanyang landas. Wow! Datapwat, ang taong masama, ang sabi ng Biblia, no? Ang sabi ng Biblia, ng taong masama ay hindi tatayo sa harapan ng Panginoon. Okay, sa makatuwid, nakita po natin ang dalawang uring buhay sa daigdig na ito. Ang taong masama at ang taong matuwid. Ngunit ang merong magandang kapalaran ay yung taong matuwid. Sapagkat sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya, sa ganang atin, pinili po natin na paglingkuran ng Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban sapagkat yan po ang nais ng Panginoon sa ating buhay samantalang tayo nandito sa daigdig. Hallelujah! Kaya, sinabi dito sa ating binasa, huwag kang managhili. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kang mainggit sa mga taong masama. Huwag ka daw tayong mainggit. Kahit ang kanyang gagawin, mga kapatid, tila baga, tingnan nyo ang masama, mga kapatid, no? Minsan napapaganda ang buhay. Minsan makikita natin parang masaya ang kanilang buhay. Pero sa totoo lang, ang kanilang kasiyahan ay panandalian lamang. Panandalian lamang. Ngunit, sa mga nangatatakot sa ating Panginoon, mga kapatid, mayroon po tayong pag-asa at kinabukasan. Doon po, mga kapatid, sa kanyang inihandang kaharian na mamumuhay po tayo magpakailan-kailanman. Datapwat, ang taong masama ay inihintulad sa damo na kung saan ito po ay puputulin at matutuyo. Walang mangyari, mga kapatid. Kahit mahaba pa ang kanyang buhay, ang taong masama, mga kapatid, ngunit mapalad pa rin ang mga natatakot sa Panginoon. Sapagkat ang ating inaasahang buhay, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga ang buhay na ito. Ngunit, ito lamang ang tanging pagkakataon na gawin po natin sa buhay na ito bilang paghahanda doon po sa kaharian ng ating Panginoon. Dahil talaga naman ang ating tahanan, ang ating sadyang tirahan, hindi naman dito sa sanglibutan. Ang ating sadyang tahanan, ang ating citizenship, ay doon naman sa kaharian ng Panginoon, doon sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, masasabi natin, sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo, napakapalad ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat hindi tayo mahintulad, maitutulad sa ipa, na pinapadpad, at hindi rin tayo may tutulad sa damo na puputulin at natutuyo. At ang kanilang buhay, mga kapatid, ay pansamantala. At ang kanilang kaligayahan na natatamasa sa daigdig na ito, pansamantala. Ngunit para sa mga natatakot, sa mga anak ng Diyos, ang inihanda ng Diyos na kaligayahan ay walang katapusan. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, sabi ni Joshua, talagang tinipon niya ang buong kapasanan. Sabi niya, kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero determinado na ang pamilya ni Joshua, mga kapatid. Kaya nagiging napakagandang memo verse ito. As for me and my house, we will serve the Lord.
Kaya sabi ni Joshua, saganang amin sa aking buong sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Praise God. Dahil ang Panginoon lamang ang nangako, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan, buhay na mapayapa, buhay na masaya, kaligayahan na walang katapusan. Kaya piliin ninyo. Dahil sa atin naman, mga kapatid, binigyan po tayo ng kalayaang mamili. At nasa sa atin po kung alin at sino ang ating paglingkuran, alin ang ating pipiliin, nasa atin po ang desisyon. Kaya ang napakaganda na desisyon, mga kapatid, dapat tumulad po tayo kay Joshua. Everybody say praise the Lord. Tumulad po tayo kay Joshua, anumang mangyari, piliin po nating maglingkod sa Panginoon. Dahil yun ang pinaka-the best na buhay. Samantalang, nandito pa tayo sa mundo. Praise God. Amen. Kaya huwag tayong managhili, huwag tayong magsiselo, huwag tayong mainggit sa mga manggagawa ng masama. Dahil ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang. Amen. Pero sa atin, kahit may pagsubok, may mga problema, okay lang mga kapatid, sapagkat diyan po lumalakas at tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya, ang pinaka-the best na buhay na dapat natin gawin, mga kapatid, para tayo po ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod, kailangan ihabilin natin, ang sabi ng banal na kasulatan, tumiwala ka sa Panginoon. At ang sabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapang yayarihin. Amen. Kaya, para maging maayos ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat ihabilin natin sa Panginoon ang atin pong mga lakad, kung ano po ang ating mga plano sa buhay, mga kapatid, ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. Upang sa gayon, ang Panginoon po, mga kapatid, ang nakakaalam kung alin at ano ang pinakamabuti para sa ating buhay. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, sabi ng ating binasa, mga kapatid, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya siya kasi ang marunong sa lahat, siya kasi ang nakakaalam ng ating buhay, mga kapatid. Alam niya lahat kung ano ang ating pangangailangan. Alam niya rin lahat ang kahihinatnan ng ating buhay, dahil siya po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya pinaka-the best, ihabilin natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, at lalong-lalo na, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, para hindi po tayo mawalay, mabackslide, huwag po tayong mawala sa landas ng ating Panginoon, upang tayo Kanyang alalayan. Ang napakaganda, mga kapatid, siyang aalalay sa atin. Susuguin niya ang Kanyang mga anghel upang alalayan. Alalayan tayo ng kanilang mga kamay. Diba sa Psalms? Siya ay magbibili ng Kanyang mga anghel upang huwag matisod ang iyong paa sa isang bato. Aalalayan tayo, mga kapatid. Maging sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pakikipagbaka, sa lahat ng mga problema at sa lahat ng mga pagsubok, mga kapatid, na dumarating sa atin. Huwag
kang mag-alala dahil magbibilin ang Panginoon ng katuwang natin para mapagtagumpayan natin ang lahat. Hindi tayo nag-iisa mga kapatid dahil isang hudyat lang ng Panginoon. Pwede niyang suguin ang kanyang mga anghel. Though I walk to the shadow of death, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kaya wala tayong anumang katatakutan mga kapatid kung ang ating buhay ay nasa ating Panginoon. Sa makatuwid, secured po tayo mga kapatid kapag tayo pinaglilingkod sa ating Panginoon. Wala po tayong dapat ipangamba sa ating hinaharap o sa ating kinabukasan sapagkat siya po ang tanging nakakaalam ng ating future mga kapatid at wala po siyang ibang layunin para sa ating kundi napakaganda mga kapatid. Inihanda niya na ang lahat. Ready na ang lahat. Kaya sa atin lamang mga kapatid, inihanda din naman natin ang ating buhay, ang ating kaluluwa. Dahil preparado na ang Panginoon mga kapatid. Lahat ng gantimpala, naka-ready na yan. Kaya ang sa atin lamang mga kapatid, pag-ibayuhin po natin, sikapin po natin na tayo'y lumangkan ayon sa landas ng ating Panginoon. At huwag po tayong tumulad sa masama. Huwag po tayong managhili, huwag po tayong magselos sa kanila. Patuloy po tayo mga kapatid sa landas ng ating Panginoon. Sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya ayan po ang ating pinagsisikapan mga kapatid samantalang tayo pinaghihintay sa ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, in Psalms chapter 1, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Wala pong magandang kahinatnan sa mga taong masama at hindi natatakot sa Panginoon. Sa mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon, wala pong magandang kahihinatnan na darating sa kanilang mga kaluluwa, kundi kapahamakan. Pero sa mga taong mga matuwid, amen? Mga kapatid, napakaganda po ang ating future. Napakaganda po ang ating kinabukasan. Hallelujah. Mag-enjoy po tayo mga kapatid. Ano pangako ng Panginoon? Sabi niya, huwag mabalisa ang inyong puso. Pinaghanda ko na kayo, nanda akong kalalagyan. At nang maipaghanda ko na kayo, kukunin ko kayo. At tayo sama-sama tatahan. Saan? Doon sa kaharian ng Panginoon. At doon sa kanyang kaharian, mga kapatid, punong-puno ng kagalakan, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, wala ng iindahin pang sakit. Di ba napakaganda mga kapatid? Nauna na si Pastora. Kaya hindi na dapat malumbay. Hindi na tayo dapat malungkot. Ang atin lang pagsikapan natin, mga kapatid, na pagdating ng panahon na tayo po ay kukunin ng Panginoon, dapat mga kapatid, nakahanda na po ang ating mga kaluluwa. Praise God. Para sa gayon, ang ating mga mahal sa buhay, na tayo na ulila, makakapiling din natin magpakailan-kailanman. Wala nang hiwalayan. Woo! Hallelujah! Yan ang kagandahan mga kapatid kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil meron pong buhay sa kabila at doon po tayo mag-enjoy magpakailan-kailanman. Hallelujah! Kaya, lastly mga kapatid, piliin po natin, inuulit ko, piliin po natin ang landas ng ating Panginoon. Nagaya ni Joshua, mga kapatid, ang kanyang tagubilin, kung inaakala ninyo na masama ang maglingkod sa Panginoon, pero sabi niya, sa ganang akin at sa aking buong sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ang lahat ng mga maglilingkod sa Panginoon, magsabing Amen! Amen! Hallelujah! Puri ng Panginoon. Palakpakan po natin sa mga. Hallelujah! Yan lamang po mga kapatid. Ang pinaka-the best na desisyon sa buhay na ito, maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah! Dahil sabi ng Biblia, bagamat hahaba ang buhay ng masama, pero ikabubuti pa rin ng mga nangatatakot sa Panginoon.
Dahil ang kanilang buhay dito sa mundo, inabot man sila ng 50 years, 90 years, 100 years, maiksi pa rin yan mga kapatid. Pero tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon kahit hindi mahaba, hindi sa nga mga kapatid sabihin natin na pahabaan talaga ang paglilingkod sa Panginoon. As long mga kapatid na i-dedicate po natin ang ating sarili, ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, mahaba man yan, maiksi, sama-sama pa rin tayo sa piling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin siya.